Na ano ang nalulungkot nga ako, kasi ano, nag-message sa akin, sabi niya ano raw, sana makabalik pa raw siya rito sa Canada kasi ang hirap daw makahanap ng trabaho sa ano, sa Pilipinas. Yung dati niya raw na pinasukan na opisina, hindi na raw, wala na raw hiring. Yun. Ang lakas ng hangin. Tambay lang ako, tambay. May ano, may train. Ewan ko, nakikita nyo. Ayun, sa kabila. Haba. Minsan pagka nagdi-deliver ako, tapos ano, darating yung train na yan, naiipit ako sa traffic eh. Ang tagal pa naman yan, siguro mga 10 to 15 minutes yan yung ano, hihintayin mo na dapat lumagpas siya. Pero wala naman tayo magagawa. O nga pala, lakas ng lindol sa ano, no, sa Mindanao. 7.8. Ang daming mga ano, mga building na nag-collapse. Yung ano, building ng SM. Tapos yung Jollibee yung nakakatakot eh. Ano na, yung malakas na yung lindol, tapos meron pang mga crew sa may pintuan. Buti na lang hinila na sila ng mga kasama nila na umalis na. Pag alis nila, biglang gumuho yung building, no. Kung hindi sila nahila, kawawa. Pray for Mindanao. Ang lakas ng lindol na yun. Actually, yan yung pinakakinakatakutan ko na mangyari sa Pilipinas, yung lindol. Kasi alam mo naman yung mga establishment natin sa Pilipinas, 'di ba? Hindi pulido yung pagkakagawa. Alam mo naman kinurakot ng gobyerno eh. Kaya isa yun sa kaya na namin, naiwasan namin. Ang problema naman, syempre yung mga pamilya namin nandiyan pa rin sa Pilipinas. Yun ang isa naming kinakatakot. Pag kayo mga ganyang sakuna, hindi mo alam. Lalo na pag kayo mga gabi mangyayari, kunyari natutulog kayo. Minsan yung asawa ko, sabi niya, nagkikwento siya eh. Hindi nila alam, naglindol na eh. Tapos wala, tulog lang sila. Diba? Paano kung yung malakas nakakatakot talaga. Kaya yung mga nandiyan sa Pilipinas, lalo na sa parents ko, sa mga kapatid ko diyan, sa pamilya ko diyan sa Pilipinas. Pagka nyo na lumindol ng onti, labas kagad ng bahay, mahirap yung mga nagkukulaps na na mga bahay, building, ganyan. Katakot. Dito nung weekend, merong mga thunderstorm warning, saka tornado warning. Isa rin yun sa nakakatakot dito. Pero hindi naman kasi ganun kalakihan yung sakop nung tornado warning na yun. Saka hindi naman siya talagang touchdown na madalas lang yung nangyayari sa mga open na mga lugar dito. Pero nakakatakot pa rin, syempre. Hindi pa tayo nakaka-experience ng ganun. Taas ng hangin. Bad trip. Ewan ko, baka na na naman yung mic ko. Naririnig nyo ba yung boses ko? May naman siya, meron naman siyang muffler, yung dead cat. Pero ewan ko, nakakatulong naman siguro. Pero ang gusto ko sanang ikwento sa inyo, meron akong tropa na umuwi na siya kasama yung pamilya niya, mga ilang buwan lang sa Pilipinas. Halos sa iba siya sa iba siya nagtatrabaho, hindi sa dati kong company na yung may pulip, iba. Pero ang ang kanyang trabaho dito lang sa fast food lang. Na pumasok siya rito as a student. Ngayon, nakapasok siya ng trabaho sa mga fast food lang, ganyan. Alam niyo naman diyan, 'di ba? Yan yung mga yung mga hindi na-renew yung mga work permit, hindi nabibigyan ng LMIA. Yun, isa siya sa tinamaan na pauwi. Siguro mga ilang buwan lang. Ngayon, kinumusta ko. Sabi ko, "Pre, kumusta na yung yung buhay sa Pilipinas?" Halos kaedad ko yun. Nasa 40 plus. Isipin nyo kung kayo na sa mga nasa Pilipinas,
tingin nyo madali pa makakuha ng trabaho sa ano sa Pilipinas na nasa Portugal? Siya kasi di umuwi siya. Ano siya, ang trabaho niya dati sa Pilipinas ano lang din. Hindi naman daw sa opisina raw. Hindi raw kalakihan yung sahod. Ngayon ang ginawa niya, ano siya, yung parang niloan niya pa yung ano niya, yung pang punta niya rito sa Canada, pang-aral niya, ganyan, binenta niya yung mga gamit niya. Ito na yung sinasample natin na nakakatakot na mangyari, yung isinugal mo na lahat-lahat. Tapos hindi ka pinalad na ma-PR, mapapauwi ka. Yan yung ano, yung tropa natin na umuwi. May pamilya siya na ano, 2 anak. Na ano, ang nalulungkot nga ako kasi ano, nag-message sa akin, sabi niya ano, sana makabalik pa raw siya rito sa Canada kasi ang hirap daw makahanap ng trabaho sa ano, sa Pilipinas. Yung dati niya raw na pinasukan na opisina, hindi na raw, wala na raw hiring, saka yung ano, yung position na iniwan niya naibigay na syempre sa iba. Kasi ano ilang taon din siyang ano rito naglagit na rito sa Canada Saka alam niyo naman pagka nag-resign ka sa Pilipinas, mahirap na 'yun. Sabi ko, marami ka namang experience sa ano, yung dati mong trabaho. Ang ano raw, ang kanyang job description lang daw, ano lang, yung mga data encoder lang, yung mga clerk, ganyan. Hindi raw madaling makahanap ng trabaho. Ang inaano niya nga, nagsisisi raw siya na sana hindi na lang daw siya pumunta ng Canada. Kasi okay, mas siguro kung titignan daw, kung hindi raw siya umalis papunta ng Canada, mas okay pa rin daw yung buhay niya ngayon kumpara sa ngayong napauwi siya at naghahanap siya ng trabaho, kasi hindi raw siya talaga makahanap ng trabaho kahit yung asawa niya. Ngayon daw nakatira sila sa ano, sa parents ng wife niya. Buti na lang meron silang tinutuluyan, di ba? Saka kahit papaano raw nung ano na, kasi nalaman nga nila na mahihirapan na silang mag-renew, tinodo ipon nila ano, overtime, trabaho, hindi raw sila nagagastos. Buti nga raw hindi raw sila bumili pa ng sasakyan dito, ganyan. Ngayon meron silang ipon, yun daw yung ano nila, pinanggagastos nila sa ano, sa Pilipinas. Ang problema, yun nga, nauubos ang pera. Kahit pa sabihin mong meron kang savings, ganyan, nauubos yan mabilis maubos, lalo na sa ano, yung sinasabi ko nga na diba sa Pilipinas, sabi nila ano, mura yung bilihin, mas mababa yung cost of living. Hindi, kung anin mo, kung kukomputin mo yung gastusin sa Pilipinas, ang mamahal na ng bilihin. Kasi yung misis ko, di ba, galing sa ano sa Pilipinas, na kinuha ko lang, sabi niya hindi na ganun ka mura sa Pilipinas. Hindi na maka-cope up yung sahod mo sa gastusin mo. Okay lang sana kung ano raw tumataas yung bilihin, lumalaki rin yung sahod mo, hindi raw. Paano pa yung ikaw na wala kang sinasahod tapos ginagamit nyo lang yung savings nyo, di ba? Ano raw siya, nagsisisi daw siya. Pero nagbabaka sakali siya na sana makabalik daw siya dito sa Canada. Ang pinaka iniinda niya nga raw yung nangyayari sa government. Kasi di ba ang gulo-gulo sa gobyerno natin ngayon. Sa totoo lang, isa yun sa pinaka dahilan ko kung bakit ako nandito sa Canada yung corruption natin diyan sa Pilipinas, yung walang progreso. Parang paurong yung sistema ng Pilipinas. Nararamdaman daw nila ngayon. Wala tayong magagawa. Sabi ko sa kanya, siguro magiging mo na lang diyan kapag nagluwang uli yung Canada. Doon siya pwedeng magbaka sakali uli. Pero sa ngayon, hindi ko talaga marerekomenda na pumunta sa Canada ngayon or kahit saang bansa. 'Di ba nabalitaan niyo yung sa kung nabalitaan niyo, pati Ireland ngayon na rin, hininto na rin yung kanilang hiring. Yung sa mga hindi sa mga direct hire ata meron pa rin, pero yung sa mga hiring ng yung sa mga agencies ganyan, yun yata yung hininto. Maraming mga bansa na naghihinto ng pagpapapunta ng mga temporary foreign workers na dating akala mo tinitake for granted namin, na akala mo madali lang yan, pagka nakapunta ka doon wala nang problema, pagka nakapagpasa ka na ng requirements, ano na yan, pasok na yan.
tinitake for granted namin dati yun. Ngayon, sobrang hirap na kahit kumpleto ka ng requirements ngayon. Mahirap nang mapansin ng mga agencies, mga employer ngayon. Ewan ko kahit baka kailangan na ng hindi natin alam kasi palakasan, alam niyo naman sa Pilipinas, palakasan system din talaga Pero yun, inaano ko si Tropa, kung nanonood ka man dyan, Tropa, kung mawawala ng pag-asa, meron ka ng mga experience, try mong mag-i-apply sa ibang bansa, baka palarin ka. Kung wala talaga, kahit yung mag-minimum ka muna dyan sa Pilipinas na kahit anong trabaho. Kasi mahirap yung kunyari gusto mo uling pasukin yung dati mong trabaho dyan, baka imposible na yun. Ang gawin mo na lang kahit magsisimula ka talaga sa mababang sahod para lang kahit papaano merong pantustos, di ba? Sa pang-araw-araw. Yun yung mahirap kasi pagka wala kayong panggastos, lalo na may mga bata, di ba? Mag-aaral, pabaon, pagkain nyo, swerte nyo pa kasi meron kayong tinutuluyan na bahay. Salamat sa sa mother ni wife mo, di ba? Pero yun lang, inaano ko lang na marami talagang mga kababayan ngayon yung napapauwi galing dito sa sa Canada, pauwi ng Pilipinas. Kaya merong mga ilan na nakaka-survive, kapit lang. Hanggat meron kayong legal na papeles, laban lang. Ang hirap umuwi sa Pilipinas ngayon. Yun lang, nagkwento lang ako sa inyo Alam nyo naman, tambay lang tayo rito Kaya rin nagbibideo ko dito ng tanghali. Kasi hindi ko na rin maisingit yung pagka, di ba dati ginagawa ko yung pag nag-drive ako pa uwi. Sandali na lang kasi yung biyahe ko papunta sa misis ko. So, bitin na bitin yung pagbibideo. Itong break mahaba, 1 oras. Kaya, dito ko na ginagawa. Saka hindi ko rin naman siya magawa yung pag-uwi ko na. Kunyari, pag-uwi ko, saka ako magbibideo kasi mag-aano pa ako, magluluto pa ako, mag-workout pa ako. Wala na talaga akong oras para yung mag-video. Kaya sobrang unti ng pag-upload ko ng video. Yun na. Alis na ako. Babalik na ako sa trabaho. Doon na lang ako tatambay. Dito, dami lamok Like, share, subscribe, alam niyo na. Sige na, paalam.